Nasa linya ng ating telepono si Secretary Rosalinda Baldos ng Department of Labor and Employment at siya po ay makapanayam ng ating kasamang si Snow Badwa. Thank you so much, Nikki. Samantala, nasa kabilang linya nga po si Secretary Baldos. Ma'am, magandang hapon po. Welcome po sa Tulong ng Bayan. Salamat, Snow. Opo. Salamat din sa iyong taga-subaybay sa pagkakataong ito. Opo, ma'am, marami ho tayong mga kababayan. Ang kanina ho, tinatalaki namin sa Tacloban pa lamang ho. Ano? Marami na ho tayong mga workers doon ang nagsialis muna, nasa Cebu, nandito sa Maynila yung Okay. iba. Paano po ang gagawin natin dito in as far as their employment is concerned, ma'am? For those who intend to permanently na reside sa iba't ibang region nationwide, I would advise them to report to the nearest public employment service offices where they can register their names and they can participate in we have still a remaining 100 jobs fair before the end of the year. So, pwede na silang magkaroon ng opportunity to look for job vacancies and also to be able to apply for these job vacancies. Opo. Pero paano po, ma'am, yung kunyari po hindi bumalik sa kanilang mga trabaho tapos nagbukas na ho yung kanilang kumpanya ngayon, meron ho bang karapatan yung company na sibakin yung mga empleyadong hindi ho either nag-evacuate o gulantang pa dahil sa nangyari sa kanilang pamilya? No, I think I would advise the workers that they should notify their companies about decision nila, whether it's still to keep their jobs or to transfer anywhere else. I'm sure na kung Tacloban-based ang company, because of very strong humanitarian consideration, I don't think the company, kung magbubukas, ay magkakaroon sila ng decision to terminate their services. Opo. But they have to advise them of their plans, whether to go somewhere else and leave their post vacant. Opo. Ma'am, baliktarin ho natin yung mesa. Paano ho yung mga kumpanya na greatly affected, nawala ho yung mga paninda o yung mga gamit ho nilang panggawa sa kung ano man, nagbabalak hong mag-layoff ng kanilang mga empleyado? Ano po ang hakbang natin dito, ma'am? They will have to make a notice of either temporary or permanent cessation of their business operations. Department of Labor and Employment, nearest provincial office or regional office natin. So ano yan? Kailangan i-advise, inform din ho yung kanilang mga empleyado, ma'am, apart from informing na dole? Yes, they have to advise their workers at kasama din yung information on the number of workers sa kanilang notice of temporary or permanent cessation of operation. Opo, alam po natin, ma'am, na yung pong mga kababayan natin ngayon, lalong-lalo na yung mga nasa lantak, kailangan ho nila ng pera ngayon. Pwede ho ba nilang kunin yung sweldo nila from the hard labor nila bago pumasok si Yolanda? Yung lahat na earn nilang wages and benefits, they are entitled to claim that. Ang magiging problema lang ay yun na nga, kung nag-ooperate na ba yung company and then ano ba ang sistema ng payment. Ang iba through ATM ay kung walang ATM pa nag-ooperate, so mano-mano ang paggagawa siguro ng payroll ng mga companies na dating nag-hire sa kanila. At hindi nila nabayaran ng kanilang sweldo, mga benepisyo bago tayo sinalanta ni Yolanda. Pero anong tulong po ibibigay ng dole doon po sa mga companies na siguro hindi ho alam kung paano pa susweldohin yung kanila po mga empleyado ngayon dahil kasi maging sila ho ay nabiktima? Ang ating yung emergency employment na pinapackage na through the local government, ang pwedeng makatulong sa mga manggagawa na nasa lanta at pati ang kumpanya hindi nakaka-operate. So, meron tayong natirang 50 million budget sa current 2013 budget natin na ang kinakailangan lang naman yan ay ma-coordinate sa local government unit for their work plan, saan ba ang clearing or cleaning operations, ilang tao ang kailangan at saka gaano katagal yung operations na yon. I was told by Undersecretary Becca Cuchato, who is the senior official that I have assigned to oversee the operation in Region 8, that she has coordinated with the concerned DSWD and LGU para ang ma-prioritize daw ay yung mga area
for clearing and cleaning, natatayuan ng bank houses. Opo. So, pag na-determine yon, then tuloy-tuloy na yung ating emergency employment. Opo. Ma'am, alam ko napaka-proactive po ng ating pamahalaan, ano? Ito po bang, Dole, nadinig ko may mga ginagawa na ho kayong mga programa para bigyan ho o gabayan yung mga kababayan ho natin ng mga nawalan ng trabaho. At ano po ito, ma'am? Yun na nga, kung sila'y lumikas at nasa sa iba't ibang munisipyo, probinsya, sa iba't ibang region, kaagad-agad magpatalanga sila sa Public Employment Service Office noong municipality kung saan sila naroroon, and immediately find the schedule of jobs fair kasi may 100 jobs fair pa tayong i-conduct before the end of the year. And they will be assisted also in accessing our job vacancies sa PhilJobNet para nang sa ganon ay may idea sila kung ano ang mga job openings, and then maka-apply sila. And they can apply online. At merong referral system na nadadownload yung referral letter para dalhin sa company. So ito yung serbisyo natin. And then, yun na nga, tuloy-tuloy naman ito dahil 1 month na lang, 2014 budget will be available. So, pati ang mga emergency employment and livelihood assistance under the 2014 budget will be available to all the workers. Ang priority yung mga affected nitong ating mga kalamidad. Yes, Secretary Baldo, si Veronica Jimenez po ito. Magandang hapon. Yes, Veronica, good afternoon. Yung pong nagdadagsaan na ating mga kababayan dito sa Metro Manila, sa Cebu at sa Samar, no? Karamihan sa kanila nangawalan ng yung mga IDs nila. Siyempre, wala na rin silang trabaho. Dito po, kailangan pa bang magdala ng mga requirements na nagpapakita yung kanilang dating trabaho kapag pumunta sila sa mga tanggapan nyo para mag-apply ng trabaho? Siguro nila yung mga CVs, whether online or manual. And then alam natin lahat na wala talagang na-save sa mga documents nila, personal documents. Kaya of course I will appeal to the private establishment kung saan sila mag-a-apply na bigyan sila ng consideration at mag-rely sila dun sa information sa application form, and then they do the interview. And then matitrace naman ang SSS number nila. If they are employees of a private establishment, they are member of the Social Security system, there are existing government official information that can be accessed para ma-verify nila. And hopefully, tutulong na sila para sila, yung mga companies, sa mga HR nila, para sila na yung mag-access dito kung sila ay nagdududa doon sa ibinigay na information at during the interview. Pwede naman tanongin na member ka ba ng SSS, and this would be access. Member ka ba ng Pag-ibig? Member ka ba ng PhilHealth? Mandatory kasi ito. So, ganun ang aking i-advise doon sa companies who should be able to accommodate with more laxity sa kanilang existing and rigid recruitment, and sila kung nagpipresent sa kanila ay galing sa areas na dinaanan nitong bagyong si Yolanda. Pero ito po, itetest nyo muna sila, no? If they are fit already to start working again. Yes, just like any other thing, if you are the owner of the company, may mga screening ka rin gagawin. Kaya lang yung iba, kung dating nire-require mo nga ng mga employment records, wala naman silang babalikan na employment records dun sa Tacloban o sa Ormoc o sa Giwan. Wala namang ganon. But I said, they should be able to go out of their way. Ito na mga company na ma-access naman ng mga official records nila in other government agencies to really find out kung sila ay former employees, kung mga companies na inilagay niya doon sa kanyang application form. Meron po ba kayong balak na magsagawa ng parang jobs fair specifically for these people na nanggaling dito sa mga ravaged areas? Doon mismo sa Ormoc ay nag-i-schedule kami ng second week ng December. Ma'am, And ihabol ko lang then- si Snow po ulit ito. I heard na you're coordinating closely with POEA and some recruitment agencies, no, na gabayan yung ating po mga kababayang biktima po ng Yolanda. Well,
Well, una, nagbigay ako ng instruction sa PUEA na they can, yung mga for deployment na may mga schedule ng mga flights ay pwedeng i-process ang kanilang overseas employment certificate anywhere, any regions, including dito sa PUEA Central Office, para makaalis din sila. May mga data sila sa data bank ng Yung place- Central Office ng PUEA. Yung place- I also instructed them to mount a jobs fair together with the Bureau of Local Employment and the recruitment agencies both for overseas and the domestic market. Yung Meron placement po, fee. meron po kasing yung reports na may trafficking ng mga bata, yung mga underage, pati yung mga kababaihan. Ito po ba, natignan nyo na yung problemang to? Meron tayong na-intercept from Region 6 to 4A, Region 4A, at nahuli sila lahat. So, this is a criminal case na inihahandle, I suppose, by this time ng ating police and the prosecutors. Opo, ma'am, isa na lang tanong, yung jobs fair ninyo, yung mga idadalin sa abroad, i-deploy natin, mukhang pinapa-waive nyo na rin po yung placement fee, ano po? Hindi, Pansamantala. ang sinasabi ko, i-encourage ng PUA na mag-participate sa jobs fair ay mga no placement fee agencies na hindi mangungulekta o kung dating nangungulekta, i-waive nila yung placement fee. Opo. So, I hope that they will strictly follow what I am giving them by way of instruction. Opo, maraming salamat po sa inyo, Secretary, ma'am. Salamat. Si Thank you. Secretary Rosalinda Baldos ng Department of Labor and Employment.